So I've decided to talk about job scams. So you see, I only talked about jobs, work from home jobs, mga tutorials, and businesses here. I can't help but to share something about these scams that are happening online kasi meron at meron pa pala silang nabibiktima. Because recently, someone I know got scammed in Facebook. Yes, sa Facebook po niya nakuha. And prior to this incident, na-witness ko rin kung paano ma-scam yung isa sa mga kamag-anak ko din. Pareho sila ng style, yung technique, kung paano yung pagkakascam, pero magkaiba lang sila ng pangalan or system. Pero ang pag-uusapan na lang muna natin ngayon is yung recent na nangyari. So, paano ba ispatan ng mga scammer na nag-o-offer ng mga trabaho online? Madali lang pong tandaan kapag may perang involved. But remember this, hindi lang pera ang nai-scam kundi pati ang identity. Huwag po basta-bastang nagbibigay ng mga ID, passport, mga ganyan kung hindi mo pa na-verify ang company. At kung hindi ka pa naman talaga nakapasok sa company. Like, hindi pa kayo nagkakapirmahan ng mga kontrata or nakakapag-interview man lang ng video call, yung nakita mo na talaga yung mukha ng katransact mo. They are actually advertising work-from-home jobs with an irresistible amount of income. Yes, napakaganda ng mga sinasabing maaari mo daw kitain sa loob ng isang linggo. What pushed me to do this video is itong victim nila, nakakilala ko is nakuhanan nila ng 10,000 pesos. My friend here is trying to get a job, make money, and has no experience in employment. Ipapakita ko sa inyo yung naging takbo ng usapan nila. Message ito ng scammer. Sabi niya dito, if you can complete this VIP3, sign the contract and become a permanent employee. You can get all these benefits. Sa dating ng sinabi niya, magiging empleyado ka nila. Ngayon, nung nakalagin na itong victim nila sa system ng mga scammer, ganito naman ang itsura ng system nila sa loob. Kailangan mong mag-cash in sa system nila. So kung ganyan pala, bakit employee ang term na ginamit nila? Dapat pala investor. Misleading, no? So after nang mag-recharge nung victim nila ng 10,000, eto na ang sumunod na nangyari. Hindi na siya makalagin. Nag-error na. O nga pala, 10,000 daw kasi yung minimum na pwede mong recharge. Pwede mong i-cash in. Imbes na gumaan yung sitwasyon niya ngayon, lalong bumigat. Guys, let's not do that. Lumaban po tayo ng patas. Ipapakita ko sana yung mga mukha ng mga account or profile na ginamit nila pero for everyone's safety, hindi na lang. Kasi baka mamaya, biktima lang din itong mga nasa profile picture nila. So, ito na lang information nila like company, system, or website nila ang ipapakita natin. Yung mga pinakita nating mga information nila ngayon, pwedeng mawala na yan at magpalit ulit sila ng iba pang pangalan. Pwede silang magpalit ulit ng website. So, ang magagawa lang talaga natin is mag-ingat ng mabuti at maging mapanuri. Ang legit na trabaho ganito. Normally, ang stages niyan, may interview, minsan initial at final interview, at magkakaibang tao ang magkakandak ng mga interviews na yan. Minsan naman wala ng second interview pero may exam. After that, bibigyan ka na ng job offer, discussing about your salary, magpipirmahan na kayo or magdi-deal na kayo sa sahod. Hindi siya nakukuha basta-basta lang, yun bang mabilisan? You know what I mean? So, ano pa ba yung mga sign na scam ang kausap mo? Yayayain nila yung victim nila sa Telegram para doon mag-usap. Because Telegram is a secure platform. I think hindi madali ditong mag-perform ng tracing, basta it's a secure kind of platform. Kung niyayaya ka sa Telegram or WhatsApp na doon na lang kayo mag-usap, pwede pa rin namang pakinggan ang offer nila. Pero sa oras na may involved ng pera, huwag ka nang sumagot. Next na. Kapag dinidiscuss na ang sahod pero wala pang interview na face-to-face, simulan mo nang mag-usisa. Maliit man yan na halaga o malaki na pera ang sinasabi nila, tigilan mo na agad ang makipag-usap sa oras na nagbanggit na yan ng pera. Kung walang malinaw na detalye sa gagawin na trabaho, kapag too good to be true ang ino-offer nilang sahod, halimbawa, 5,000 to 10,000 daw per week, o kaya 2,000 to 5,000 per day, may bracket, may range, hindi sure. Kasi ang dating nun pag may range, posibleng kumita, posibleng hindi, parang ganon. So doon pa lang sa term nila na posible or maaari kang kumita, ay mag-iisip ka na. Pwede rin ang ibig sabihin nito ay meron yung trabaho, pero kailangan mo ng puhunan. Kailangan mong magbenta or manghikayat ng mga sasali. Networking style. Or possible din pala na commission-based yan. So, kung commission-based man yan, pag-isipan mo na lang kung worth it sa time mo. So, tandaan, once na nagbanggit yan ng pera na ipapabayad sa'yo, immediately block them. Example, para ma-process ang application mo at makapagsimula ka daw sa trabaho mo agad, ay kontakin mo daw si ganito,
Tapos pag na-contact mo na, may pababayaran na sa yung application fee or kung ano mang term ang ginagamit nila sa mga fee nila. Kahit ano pa mang term ang gamitin nila, ang bottom line ay may pinapabayad sa'yo. Lagi nating tatandaan, ang application online ay kailanman walang ilalabas na pera. They pay you, not you pay them. They pay for your service.